Good morning mga kaibigan. Ang gagawin natin ngayon ay iwawire natin itong kinalbuko na bonsai. Ang istorya ng halaman na ito ay kinalbuko. At ang kung nakikita niyo itong malalaking trungko o trunk niya, kalbo lahat yan, walang mga tangkay, wala yan kahit mga dahon. Ang nakikita niyo mga dahon ngayon, lahat ng dahon na nakikita niyo, lahat ng kanyang sanga, yan ay ang tinatawag na primary branches. Dahil galing sa pagkakalbo niya, lahat ng unang tumubo na sanga sa kanya ay tinatawag na primary branches. So ang gagawin natin, iwawire natin ito at ipoporma natin ito para magkaroon siya ng sayaw, korte at forma. Ang una natin gagawin, tatanggalin natin ang mga hindi natin kailangan na sanga. Simulan na natin. Tanggalin natin ito dahil magkadikit. Kung nakikita niyo itong dalawang sanga na to, magkadikit siya. Ang kailangan lang natin dyan, isa. So, ito rin. Itong sanga na to, magkadikit din. Kailangan lang natin dyan, isa. At itong sanga na to, naka-cross to, tanggalin natin. So, defoliate lang natin para makita natin yung forma. Kung ano ang magandang galaw ang gagawin natin sa kanya. Kung nakikita nyo, ang halaman nito ay wild na. Yung kanyang primary branch ay nag-wild na. So puputulan natin siya ng mga 3 inches. 3 inches bawat sanga. Hard pruning ang tawag dito. Kaya ginagawa natin ang hard pruning para ma-encourage natin ang sanga nito na magsanga pa. So sa bawat sanga nito, umaasa tayo na 2 sanga ang ilalabas niya sa kanyang node. Ito yung mga node niya. Sa may mismong dahon. So, ang kagandahan nun, kaya pinutol natin, mag-encourage tayo ng mga sanga na tutubo pa. So, kinalbuli natin. At para ma-prevent natin ang kagaya nito na humahaba lang siya ng mahabang mahaba. Hindi siya nag-provide ng sanga. Ngayon, sa ginawa natin ngayong pag-pruning, mag-provide na siya ng mga sanga. At isusunod na natin ang pagwawiring para mahanapan natin siya ng forma at gumanda palalo. Iwawire na natin ang bonsai materials na ito na bonggabilya. At sa pagwawire, ingatan lang yung maigi ang paghawak sa tangkay para hindi mabali ito. At iiwasan din yung magalaw ang mga karatig tangkay niya para hindi nyo maaksidente na maputol.
At yun nga, ingatan yung maigi ang mga tangkay niya kasi once na naputol siya, maghihintay na naman kayo ng mga tangkay niya para makabawi kayo at maibalik nyo sa dati yung kanyang forma. Matagal maghintay ng mga sanga. Sa halaman nito ay naghintay ako ng mga 2 buwan bago ko na-achieve ang mga sanga na inaasam ko. Kaya advice ko lang sa inyo kung magpa-practice kayong mag-wire, ingatan yung maigi ang sanga at hawakan yung maigi ang sanga para hindi maputol. Ang video na ito ay merong 8 minutes na workshop. Para ka na rin nanonood ng workshop kung paano mag-wire. At pagka natapos na natin siyang i-wire, mag-iintay lang tayo ng mga 1 buwan at makikita mo na ang resulta nito. At makikita mo na yung mga sanga nagtutubuan na. At ipapakita ko sa inyo ang outcome nito after 1 month. At gagawa ulit tayo ng vlog para ma-update kayo sa kung ano nangyari sa workshop ko na ito na Bungabilya. At for your information mga kaibigan, meron na akong 8 na Bungabilya na develop na 8 na materials na iba't ibang klase ng varieties ng Bungabilya na dinidevelop kong maging bonsai. Itong nakikita nyong Bungabilya na ito na dinidevelop kong bonsai, isa lang ito doon sa 8 na ginagawa ko. So yung ginagamit ko na paso dyan ay training pot pa lang yan. At pagka yan ay gumanda na at na-trim na natin at nag-provide na ng mga sanga at napaganda natin, ililipat natin siya doon sa tinatawag na bonsai pot. At sana may natututunan kayo sa mga ipinapakita ko sa inyo na video tungkol sa pagbobonsai. At magandang libangan ang pagbobonsai dahil tinatawag nila itong living art. Siya yung living art na buhay. At